Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado ngayong araw, sinimulan ng House Prosecution Panel ang presentasyon ng kanilang mga bagong testigo para sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara na nagkakalaga ng higit sa 600 milyong piso. Nilinaw ng dalawang branch manager ng Land Bank na walang illegal at hindi po suspicious o kahina-hinala yung mga naging transaksyon ng Office of the Vice President at pati na rin ng Department of Education sa paglalabas ng pondo mula 2022 hanggang 2023. At bukod sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at maging ng kagawaran ng edukasyon, may ibang mga government agency din umano ang nagkaroon ng malaking halagang perang transaksyon sa naturang bangko. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, unusual pero hindi suspicious o kaduda-duda yung mga bank transactions ng DepEd at ng Office of the Vice President. Dumaan din daw yan dun sa tamang proseso kaya maituturing yan na lihitimo at legal yun niyang withdrawals nitong mahigit sa 600 milyong piso ng confidential funds. Sa ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na ng prosecution panel ang presentasyon ng kanilang mga witness para sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. 500 million dito ang mula sa Office of the Vice President, habang 112.5 million pesos ang mula sa Department of Education. Unang iniharap ng prosecution team ang dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard na si Violeta Constantino. Ipinakita sa kanya ang kopya ng 4 na tseke na umano'y in-encash ng Special Disbursing Officer ng OBP na si Gina Acosta. Nagkakahalaga ang tseke ng tig 125 million pesos na winidraw ng 4 na beses mula December 2022, January 2023, April 2023 at July 2023. Sabi ni Constantino, unusual o kakaiba ang laki ng withdrawal ng cash, pero paglilinaw niya, hindi ito suspicious o kaduda-duda. Okay, klaklaruin ko kanina po sabi nyo personally meron kayong pagdududa pero officially hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Sabi nyo Unusual po ang nasabi ko po. Okay. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Nilinaw din ni Constantino na lihitimo ang mga naging transaksyon ng OBP na dumaan sa tamang proseso kasama na ang pagtawag ng cash department ng OBP bago ang bawat withdrawal. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo. Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash sasabihin nyo na rin unusual? Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya. Over 500,000? Kasi yung, Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual. for that particular, let's say po yung kliyente, yung mga Yes. ganun. No, Kasi, kung 4 na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin? pwede naman po. Kung sunod-sunod naman po, magiging na po siya. Talagang usual transaction na po yun. Hindi ito suspicious Para sa ko po, hindi po siya suspicious. at lahat po ay legitimate. Yes, sir. Tumanggi na ang defense team na isalang sa cross-examination si Constantino. Sunod na iniharap ng prosecution sa witness stand ang dati namang branch manager ng Land Bank DepEd na si Ninita Camposano. Tumistigo naman siya sa withdrawal ng 3 tseke ng DepEd na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos noong February, April at July 2023 na pawang mga nakapangalan kay Edward Fajarda. Gaya ng unang witness, itinuturing din ni Camposano na kakaiba ang mga transaksyon pero hindi raw ito illegal at kaduda-duda. Ang sinasabi niyo po bang unusual lamang ay yung DepEd ang
nag-withdraw ng cash na ganitong kalaki. Ngunit sa ibang departamento, nakakapag-withdraw sila ng malalaking salapi, kagaya po ng binanggit nyo kanina. Yes, Your Honor. At tingin nyo po walang pagkakamali kayong ginawa, lahat po ay legitimate, lahat po ay proper. Yes, sir. Tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba. Yes, Your Honor. Suspicious, tama po ba, kaduda-duda? Yes, Your Honor. Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report. Yes, Your Honor. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report sa STR sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report. Nilinaw din ni Camposano na base sa kanyang experience bilang bank manager, hindi lang ang OBP at ang DepEd ang may malalaking transaksyon ng malalaking halaga ng pera. Ms. Camposano, nasabi niyo kanina unusual, pero may nasabi rin kayo kanina in your past experience na may government organization na naglabas ng pera ganang kalaki rin. Bakit unusual po sa DepEd pero hindi unusual dun sa government organization na yon? Usually kasi pa yung mga ibang agencies po, normal na from na naglalabas sila ng ganoon. Ito pong kasi sa DepEd, kaya ko po nasabing unusual is ito lang pong tatlong to ang nangyari. So in other words, doon sa ibang government agencies, madalas sila ganito kalaking amount ang lumalabas. Regular yun. Apa. Kung sa Malacanang ka naka-assign and parating may intelligence funds ang Malacanang, and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, right? Yes, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cashment. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kayo nakita. Okay, maraming salamat po. Sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay sa Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay? Depende po sa mga government agency at saka So head hindi ng po siya agency. pangkaraniwan kasi depende. Tama po. Salamat po. Alex, nilinaw naman ni Senator Judge Panfilo Lacson na hindi kasama yung unusual o yung mga kakaibang transaksyon sa mga batayan ng reporting sa AMLAC. Dalawa lang daw yung nasa batas, yan yung covered o yung suspicious o kaduda-dudang mga transaksyon. Samantala, Alex, ipagpapatuloy yung paglilitis ng impeachment court sa Lunes, no? Alas 10 ng umaga kung saan nakatakdang iharap ng prosecution ng iba pa nilang mga witness. May mungkahi naman kanina si Senator Judge Mig Subiri na i-adjust yung oras nitong impeachment trial ng alas 10:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon, habang sa alas 4 magsisimula yung kanilang session. Pero hirit ni Senator Lacson, kailangan muna nilang pag-usapan yan sa caucus. Alex. Okay, Mar, mukhang kapansin-pansin na hindi pumalag dito ang defense panel, no? At wala yatang naganap na mahaba ang cross-examination, Mar. Bakit kaya? Anong sabi ng defense panel? Well, Alex, dun sa mood kanina, no, dun sa pagtanggi na ng defense team na i-cross-examination itong mga witness ng prosecution, siguro nagpapakita na confident sila na mahina yung ipinipresentang mga witness nitong prosecution. At kanina nag-cross-examine dun sa kay Camposano, no, pero isang tanong lang yung itinanong sa kanya nitong defense team ni BP Sara, at malaman natin, Alex, sa pagharap ng iba pang mga witness kung ganyan din yung magiging mood ng cross-examination nitong defense team. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin, jump po sa impeachment court sa Senado.